Currently, itong ginagawa natin ngayon is new style or new building setup ng workstation. So, probably, isa pa sa mga dahilan bakit hindi ako makapag-upload recently. So, kung hindi ko pa nababanggit o yung mga hindi pa nakakapanood, nagkaroon ng problema yung laptop ko, ay yung PC ko na gamit for editing. So, for the meantime, itong workstation ko, meron na ako mga babagot ko. So, magpapalit lang muna ako ngayong device kasi compatible dito ngayon sa kuryente. Mismo sa loob ng gauge namin, and at the same time, meron ako mga ilang billing items. So, wipe out ko muna to lahat. So ito na siya. So try natin i-on. Medyo mo wire nga lang to kasi. Yun. So okay, so start tayo ng organizing and rebuilding yung new workstation. So ito yung dahilan bakit hindi ako makapag-upload recently. So sa ngayon, i-elaborate ko mamaya kung bakit. Then for now, intro muna tayo. So currently, itong ginagawa natin ngayon is new style or new building setup ng workstation. So probably isa to sa mga dahilan bakit hindi ako makapag-upload recently due to kung hindi ko pa nababanggit o yung mga hindi pa nakakapanood, nagkaroon ng problema yung laptop ko, ay yung PC ko na gamit for editing. So for the meantime, itong workstation ko, meron na ako mga ilang babagong konti. So magpapalit lang muna ako ngayon ng device which is compatible dito ngayon sa kuryente, mismo sa loob ng village namin. And at the same time, meron ako mga ilang biniling items. So wipe out ko muna to lahat later on, then mag-unbox tayo. So yun muna. Yung P-Tech K60NT board. Sunday, 2 p.m. on JTV. Huwag ka rin kami mga pagdaanan mo ngayon. Kamusta po siya? Nakapekto ang pag-iisip ko. Excuse me. So ayan, nag-build tayo ng isang P-Tech keyboard dito, which is model type niya is K560. Then ano nga bang inclusions na ito? Basic picture niya is isang set to. So consisting na siya ng isang wired keyboard, may RGB lights. So ayan siya. Then at the same time, isang mouse. So mamaya testing natin to pagkatapos natin i-assemble sa part ng hindi natin so the other one, yan. So meron din akong na-avail na meron 6 fan laptop cooler or notebook cooler. So ang sabi dito is ito is easy to fold, then heat dissipation, meron din siyang heat dissipation, then easy to carry, then fixed and stable siya. So
Tingnan na natin yung loob. Kahit na lola, hindi ko kailangan ng tulong. Yun, so totally sealed. Naka-plastic pa. Then included na rin sa kanya yung cable for para gumana yung fan. So paano siya gagana, mamaya ipapakita ko sa inyo. So ayan, may kasama ding instruction manual. So tignan ko ito mamaya. So baba muna natin to. Tanggalin natin lahat ng karton. So ang naiisip kong setup is meron ako isang monitor dito na gagamitin for my other view, user's view. Baga, in terms of development, ayan siya. Napanood ko yan. So in terms of development, pwede ko siyang gamitin as my web page preview. Then yung isang magiging device ko is gagamitin ko siya for sa pang gagamitin ko siya as a part of a my coding view, or yung actual na doon ko makikita yung editor ko sa sa pagde-develop. Pero at the same time, pag mag-edit din ng video, dito ko rin siya i-review. So yun, so dual purpose din siya for editing and also pati na rin sa sa pagde-develop na rin. So yun, assemble muna natin tong isa. So yan, tanggalin muna natin tong plastic na nakasil. Yun. So, ito ang itsura niya. So, kung nakikita nyo siya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fan siya. Then, as far as I know, pwede siyang ma-elevate. So, meron siyang tukod dito na pwede natin gamitin. Either dito, either dito, o dito sa ibang mga dito natin ito yung nagsisilbi niyang pangkalso dito mismo sa sa elevation ng actual na pan. Then bukod doon, dito sa part na to, pansalo din siya ng laptop. So yun, try na natin nilapag. So I think tama na yung ganito kataas. So pwede rin muna mas mababa na for the meantime. So yan po ang magiging itsura nya. So yun, tanggalin muna natin to. So on the other hand, ito yung magiging sample display nya. Try natin nilagay yung laptop. So, ganyan na itsura niya. So, yan. Laptop nga pala muna yung gagamitin natin for now. Then, ilagay ko lang yung mousepad. Then, later on, assemble na natin yung keyboard tsaka mouse. So, yun. Wait lang. Climate change na talaga. Bumabanat carbon din yung nanginis Bumanat ng nanginis. Kaya nga eh.
Parang nakunak ka. Kaya lang may mga term dyan na pang matanda ko talaga yung ano yung drama niya. So, tingnan natin kung ano yan strap to. Medyo salpak na lang. Wala di tayo makalat sa kable. Kasi ito, kung pumugot lang. Hindi nung pwede, ganyan din yung style. Matatay niya. Wala English film yun. So, ganito na siya. Na magiging itsura niya. Then, try natin buksan yung laptop. Salpa ko lang yung charger. So, later on, balikan ko kayo mamaya. So, ito na siya. So, try natin i-on. Medyo mo wire nga lang to kasi. Yun. So, Patay na rin. gawin lang natin extended to mamaya. Pero sa ngayon nag-on yung yan. So, nakikita naman natin. Responsive yung keyboard tsaka mouse. Umilaw kagad. So, later on, pakita ko sa inyo paano yung setup. So, yan. Mga direto na yung setup. So, ayan, all working. Ginamit ko na rin sa BitLocker to kanina. Then, tan ko ilagay ito. So, hindi pala nag-work yung ano, pag di naka-connect sa laptop. So, connect ko lang saglit ah. Ayun nga na mga dre, ito na yung pinaka-workstation natin. So, currently, ano ba meron tayo din dito? So, meron tayo ngayong laptop and currently, ginagamit na rin natin yung 6 fan notebook cooler natin. Then, at the same time, working na rin yung mouse and keyboard natin na binili din natin last time. Then, also, meron tayong monitor. So, nakasetup na rin yung electrical system na ito. Medyo magulo nga lang siya ngayon tingnan. Gawa nga ng, ayun, nagkaroon ng na-rumble to dahil sa dami ng ginagawa ko nito mga nakaraan. So, for the meantime, ito na lang muna as of now. So, sa susunod, bali tuloy-tuloy na ulit yung upload natin. Gawa nga na nakapag-setup na tayo ng workstation and tapos na rin yung recovery ko. So, yun nga mga dre, stay tuned. Yun lang muna. Out. So yun nga mga dre. So meron tayo ngayon dito motorcycle cover na in order ko pa sa TikTok shop. And basically binili ko siya sa halagang 123 lang. So bumili ako ng dalawa. Yung isa na box. Currently ito yung pinaka-itsura niya. Then at the same time mukhang hindi rin naman ako nabigo. Ito lang ang tanong ko, kakasya ba to dun sa motor ko? Then kapag kumasya man, doon natin siya gagawa ng review kasi kailangan ko siya i-compare dun sa last na nabili ni father ko na motorcycle cover na ginagamit ko. Kung mapapansin nyo mga dre, kitang-kita yung kamay ko. Transparent ang transparent type itong nabili ko na motorcycle cover. At the same time medyo may pagkamanipis nga lang, pero sige, subukan natin tuloy sa motor sa dalawang bike ko sa labas. Actually dalawa tong nabanggit ko natin naman kanina, dalawa tong nabili ko. Then at the same time para tuloy sa dalawang motor ko. So ayun nga.